Aga sa'yo, kagagaling mo lang dito sa rally, ano ang naramdaman mo ngayon at ikaw ang kumanta sa opening number dito sa program? Ang saya-saya ko po. Iba po yung nararamdaman na kahit nandito po ako sa malayo, nandito po ako sa Europe, ramdam ko pa din po yung pagbibigay ko ng suporta para sa ating mahal na ex-President Duterte. So nalaman ko na ikaw ay taga Cebu, sa Bisaya ka diyan. Oh, Bisaya. So Catherine, ano ang ibig sabihin ng rally to para sa'yo at bakit ka nandito, malamig at although maaraw, pero syempre yung mga 3 oras at saka 4 oras dito, diba? May mga kaibigan ka ba at saan ka ba galing? Galing po kami sa Tampere at nag-invite po ako ng mga kaibigan ko din na sumama dito sa akin. Actually, matagal ko pong inisip ang pagpunta to kasi malayo yung biyahe, pero alam kong worth it po yung biyahe na to para sa ating mahal na Pangulo at saka tawag nito, mabigyan po siya ng justice kasi hindi po siya karapat-dapat. Ang dami po niyang ginawa para sa ating mga kababayan sa Pilipinas. So may mga ano ka ba, Catherine, may mga mensahe ka ba sa mga tao sa Cebu at bakit ka nandito ngayon? At hindi ba mahirap na kalabanin yung ICC? At bakit ka may feelings ka ba na nakaka-impact itong ginagawa mo sa mga pangyayari dyan? As a Filipino, meron po tayong boses kung ano yung pwede nating gusto at itayo para sa ating mga bilang karapatan bilang isang tao, karapatan bilang isang Pilipino. Ako po ay nandito sa harapan nyo para sa isang ehemplo o isang example na si Digong po ay isang inosente at wala po siyang kasalanan. At alam ko po na marami sa ating mga Pilipino ngayon ang sumusuporta sa kanya, nag-iiyakan para sa kanya para pumapauwi siya sa ating mahal na bayan. Finally, Catherine, so sino kasama mo dito sa Filian? Kasama ko po yung family ko dito. Buti naman at may mga mahal sa buhay nandito. Opo. So, imagine si Digong, ano kayang nararamdaman niya na mag-isa siya ngayon? O nga, yun po ang iniisip ko. Nakakalungkot kasi mag-isa siya doon. Nasa ibang bansa siya. Bawal lahat, bawal cellphone. So, madidepress siya. Pero ipagdarasal po natin na magiging okay po siya. Pero pag namatay si Digong doon,